Sinampahan namin sa ombudsman ng kaso yung mga barangay officials na involved doon sa pagkaltas, doon sa ayuda na itinulong natin doon sa isang pregnant natin na constituent. Nahaharap na sa criminal and administrative charges ang dalawang barangay officials sa Davao del Sur matapos sampahan ng kaso ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay matapos kaltasan nila ng 8,500 pesos ang 10,000 ayudang ibinigay sa isang buntis noong June 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, walang karapatan ang sinuman sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan o barangay na kaltasan ng ayuda na para sa kanilang mga benepisyaryo. Walang tao na pwedeng magsabing kakaltasan nila ang inyong benepisyo. Ang benepisyo na yan, ang financial assistance na yan, buong-buo na ibinigay sa inyo at buong-buo na para sa inyo yan. Walang pwede, kahit sino pa, na magsabi, pribado man o pampublikong individual, na magsasabi na kukuha siya ng porsyento nun dahil siya ang nag-facilitate. Ayon pa kay Secretary Gatchalian, ang lahat ng mga nasa listahan ng tatanggap ng ayuda ay dumadaan sa masusing validation kaya wala anyang makakalusot sa opisina ng DSWD. Pero kadalasang nangyayari umano ang kaltasan sa mga bahay o barangay. Kaya nananawagan ito sa lahat ng mga beneficiary na huwag magpapaloko sa sino mang magtatangkang kakaltas sa kanilang matatanggap na ayuda. Sa halip, ingatan nila ito at gamitin ng ayon sa kanilang pangangailangan. Pag hawak nyo na yung pera, hindi na dapat lalabas ng kamay nyo yan. Kayo na may control niyan. Kasi alam naman natin na it takes two to tango. Ibig sabihin, walang manloloko kung walang magpapaloko. Sa mga mabibiktima ng pagbabawas ng ayuda, maaari silang mag-post o mag-message sa official page ng DSWD o di kaya ay i-post sa kanilang mga social media account at itagang DSWD. Kaninang umaga, namahagi ng financial assistance si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tandag City, Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte sa mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda. Ayon kay Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, pinipili nila ang mga mabibigyan lamang ng ayuda. Binalaan din ito ang mga opisyal ng barangay na huwag magbawas ng pera mula sa ayuda. Piling-pili ito, yung mga hindi pa talaga nakatanggap. Hindi po pwede yan, sasapakin ko yung kapitan. Hindi po pwede yan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.